Langhiya na babae, may dalang peking 100 piso. Para lokohin ang batang nagtitinda ng gulay. Magkano ang kinsay mo? 5 piso. Kumuha ng isang bungkos. Pagkatapos ay binigay ang peking pera sa bata para magpasukli. Akala niya na hindi makikilala ng bata ang peking pera. Pero hindi niya inakala na sinabi ng bata matapos hawakan ang pera. Pwede bang palitan mo ito? Kaya tinanong siya ng babaeng may pakana kung ano ang ibig sabihin nito. At para bigyan siya ng kahihiyan. Sinadya niyang sabihin na masyadong bago ang pera at baka madumihan niya ito. Anong dumi? Huwag ka nang magdaldal. Bilisan mo na at maghanap ng pera. Nakikita ang babaeng mapanlinlang na hindi tumitigil. Ang batang babae ay napilitang sabihin ng maingat na parang may problema sa pera niya. Ano bang pinagsasabi mo? Ang ibig mo bang sabihin? Peke ang perang ibinigay ko. Ate, hindi ko po ibig sabihin iyon. Palitan mo na lang po. Nakiusap po ako, pwede ba? Hindi. Maghanap ka na lang ng pera. Para hindi malugi ng 75 pesos, nakiusap ang babae. Kung hindi pwede, ibigay ko na lang sa'yo itong gulay. Hindi ko na kukunin ang pera. Ngunit ang sinabi ng babae ay nagdulot ng kala ng babaeng may masamang balak na minamaliit siya. Ang matalik na kaibigan na nakakaalam ng lahat ay gustong payuhan siya na huwag na lang. Ngunit sinigawan siya ng babaeng may masamang balak. Ate, hindi ko mahanap. May problema sa pera mo. Tingnan mo na lang. Pero hindi talaga inaamin ng babaeng may masamang balak na may problema sa pera niya. Kaya inagaw niya ang pera. Nagkunwaring tumingin sa pera. At pagkatapos ay inakusahan ang babae na pinalitan ang tunay na pera ng peking pera. Umiiyak na itinanggi ng babae na hindi niya ginawa. Tumahimik ka. Kanina lang, ang binigay ko sa'yo ay tunay na pera. Ngayon pinalitan mo ng peking pera. Sinasabi mo pang wala kang ginawa. Sabi mo pa na ang mga babae ay umaasa lang sa kanilang murang edad. Para makakuha ng awa at manloko ng pera. Kailangan mong ibalik sa akin. Ang pera ko ngayon, hindi na matiis ng alin na nakakita ng lahat. Agad siyang lumapit para ipagtanggol ang babae. Dahil ang tatay ng babae ay nasa ospital at nangangailangan ng pera panggamot. Nakita ko ang lahat ng nangyari. Ang perang ito ay sayo na. Tumanggap ka ng peking pera at gusto mong ibunton. Ang sisi sa bata para mabawi ito. Wala ka bang konsensya? Sa sinabi mong iyan, agad naakit ang mga tao sa paligid. Pero ang tusong babae ay sobrang mayabang pa rin. Pinilit niyang ibalik ng babae ang kanyang pera. Kung hindi, babaliktarin niya ang kanyang pwesto. Huwag. Babaliktarin ko ang pwesto mo. Nakita niyang walang reaksyon ang babae. Galit na galit ang tusong babae at itinapon ang lahat ng paninda sa pwesto. At saka tinapakan niya ng mariin gamit ang paa. Hindi niya alam na bawat tapak niya ay unti-unting sumisira sa buhay ng ama ng dalaga. Habang ang ina ng dalaga naman, naglalakad papalapit gamit ang saklay. Umaasa siyang maawa ang tusong babae sa kanyang anak. Nang makita ito, mas lalong ginanahan ang tusong babae. Sinabi pa niya na ang mag-ina ay nagpapanggap lamang. Isa bilang pilay, isa bilang kawawa. Walang kwenta lahat ng ito. Wala. Matapos magsalita, patuloy niyang inapakan ang mga gulay sa lupa. Nang makita ito ng babae, agad siyang lumuhod. Huwag mong apakan ang mga gulay ko. Lumayas ka. Hindi na ito matiis ng mga tao. Lahat sila'y nagalit at sinisi ang babaeng mapanlinlang. May nagsabi pa nga na ang tusong babae ay gumagamit ng peking pera para manloko. Pero mariing iginiit ng tusong babae na ang batang babae ang gumamit ng peking pera kapalit ng kanyang totoong pera. Para patunayan ang kanyang inosensya, agad na kinuha ng batang babae ang lahat ng pera mula sa kanyang bulsa. At puro tig-iisa at tig-5 piso lamang ang laman nito. Kahit pagsama-samahin, hindi ito aabot ng 100 piso. Paano niya mapapalitan ang pera niya? Ngayon, lahat ng tao ay nagsimulang sisihin ang babaeng may masamang balak na siya ay isang manloloko. Ang babaeng may masamang balak ay matigas ang ulo at sinabing pinalitan ng babae ang kanyang pera. Pero sa di inaasahang pagkakataon, talagang nakakita siya ng 100 sa bulsa sa likod ng babae. Itong 100 ito, hindi akin ito. Hindi mo pinalitan ang pera. Saan galing ang perang ito? Talagang may pera, bata, kakatapos ko lang, ipagtanggol ka, talagang pinalitan mo ang pera. Ayos na ito, magsisimula na namang sisihin ng lahat ang batang babae na isang manloloko. Pero ang babae ay mariing itinanggi na nagpalit siya ng pera, at sinabing hindi niya alam kung bakit may 100 piso sa kanya. Dumating ang doktor na nangangalaga sa ama ng babae, kaya't agad niyang tinanong ang babae kung ano ang nangyari. Bumibili ng gulay ang tao. Tong bata, pinalitan ang totoong 100 piso, ng peking 100 piso. Dr. Tito. Talagang hindi ko alam kung saan nanggaling ang 100 piso na iyon. Matapos malaman ang buong kwento, agad na inamin ng doktor na ang 100 piso ay palihim niyang inilagay sa bulsa ng dalaga. Lumabas na ang ama ng dalaga ay may kakaibang sakit at kumatos na sa loob ng 7 taon. Kailangan magpasali ng dugo tuwing ilang panahon, dahil hindi kaya ang dugo mula sa ospital. Ginamit ng babae ang sarili niyang dugo para sa asawa. Ang matagal na pagsasali ng dugo ay naging sanhi ng kanyang kapansanan. Naawa ang doktor sa mag-ina. Kaya't palihim niyang inilagay ang 100 piso sa bulsa ng dalaga. Hindi niya akalain na ang kanyang kabutihan ay magdudulot ng maling paratang sa dalaga. Ipinapangako ko sa buhay ko, ang batang ito ay hindi kailanman magnanakaw ng pera. Nang malaman ang buong kwento,
Nagsimula ring maniwala ang lahat sa babae. Alam din ng tusong babae na siya'y mali. Pero hindi niya inamin na peke ang pera niya. Kaya't bigla niyang inagaw ang ilang pera sa kamay ng babae. Ang kapal ng mukha niya na sabihing hindi na niya ito papansinin. Nakita niyang ninakaw ang pera para sa pagpapagamot ng ama. Kaya't sinubukan niyang bawiin ito. Pero nang mahawakan niya ang bagong bag ng malditang babae, itinulak siya nito ng may pagkasuklam. Sinabi pa niyang nadumihan ang kanyang bag. Kailangan niyang magbayad ng 30,000 para matapos ang usapan. Kahit isang kusing ay hindi pwedeng kulang. Magbayad ng danyos. Sa pagkakataong iyon, napadaan ang dalawang anak na babae ng pinakamayaman. At base sa itsura ng batang babae, pinaghinalaan nila na siya ang nawawala nilang kapatid na 7 taon nang hinahanap. Sabi mo, posible kaya na, anak siya ng kapatid ni Ting. Lumabas na ang tunay na pagkakakilanlan ng ama ng bata ay anak ng pinakamayaman. Isang aksidente sa sasakyan ang naging sanhi ng pagkawala ng alaala at pagkawala ng ugnayan sa pamilya sa loob ng 7 taon. Sa loob ng 7 taon, ginamit ng matandang babae ang lahat ng paraan para hanapin ang kanyang apo, ngunit hindi niya ito natagpuan. Isang araw, naglagay siya ng anunsyo sa kalsada. Dahil sa matinding init, nawalan siya ng malay sa kalsada. Buti na lang at nailigtas siya ng isang babae at ng kanyang anak. Pagkagising ng matandang babae, napansin niya na ang batang babae ay kamukhang-kamukha ng nawawala niyang apo. Tingsay. Akala niya ay nagkataon lang kaya hindi niya pinansin. Hanggang sa umalis na ang babae at nakita ang hugis buwan na nunal sa kanyang pulso. Saka lang nakumpirma ng matandang babae na siya nga ay dugo ng pamilya Gu. Dahil ang hugis buwan na nunal ay tanda ng dugo ng pamilya Gu. Tanging mga miyembro lang ng pamilya Gu ang mayroon. At kamukhang-kamukha ni Tingsi. Mayroon din sa kanyang braso, ang marka ng dugo ng pamilya Gu. Hindi ito maaaring magkamali. Siguradong ito, ang anak ni Tingzai. Ang babaeng may tungkod, siguradong siya ang asawa ni Tingzai. Ngunit nang masaya siyang lumapit upang makilala silang mag-ina, napagtanto niyang matagal na pala silang nawala, kaya't agad siyang tumawag sa bahay. Hindi nagtagal, dumating ang 3 niyang makapangyarihang anak na lalaki at 2 apo na babae. Kaya't sinabi ng matandang ginang sa kanila ang nangyari. Makinig kayong lahat sa akin. Ngayon din, maghanap kayo ng tao. Kapag natagpuan ninyo, agad ninyo akong iulat. Alam mo ba, siya ang amo, Ningxu. Kayong 2, maghanap kayo sa paligid. Kayong 3 cute, sumama kayo sa akin. Kadarating lang ng 2 dalaga sa palengke. Nakita ko ang batang babae na inaapi. Parang siya ang inilarawan ng matandang ginang na maliit na pamangkin. Sabi mo, posible kaya na, anak siya ng kapatid ni Tingsi. Tara, tingnan natin. Sa sandaling iyon, narinig ng lahat ang babaeng tuso na nagalit dahil nadumihan ang bag niya. Pinagbabayad ang batang babae ng 30,000. Lahat ay nag-akusa na ang tusong babae ay isang masamang tao na parang ahas at alakdan. Nang makita ng tusong babae na mas marami ang kalaban, agad siyang tumawag sa kanyang asawang siga sa lipunan. Nang dumating ang asawa kasama ang 12 ng tauhan, agad na nagdagdag ng kwento ang tusong babae. Sinabi niyang inaapi siya ng grupo ng mga tao. Ayaw niya na bang mabuhay, ha? Nalaman na ang asawa ng babae ay konektado sa sindikato. Ngayon, hindi na maglalakas loob ang mga usisero na magkomento. Kalokohan. Malinaw na ang asawa mo ang gumamit ng peking pera para lokohin ang bata. At saka, hindi ba't nadumihan lang naman ang bag? Ang asawa ko lang naman ang gumamit ng peking pera. Ano na naman? Kung siya ang gumastos, ikaw ang magbayad sa akin. Nang makita ng doktor na marami sila at hindi makatuwiran, hindi na siya nagsalita pa. Pagkatapos, lumuhod ang leader ng grupo at sinabing maglabas sila ng 30,000 para matapos na ang usapan. Tito, wala akong pera. Nang malaman nilang wala silang pera, balak ng leader ng sindikato na ibenta ang babae. Hindi na namin kukunin ang mga gulay. Hindi na rin namin kailangan ng pera. Pakawalan mo na lang kami, maawa ka. Maganda ang babaeng ito ah. Walang pambayad. Kung ganoon, bayaran mo sa ibang paraan. Pagkasabi nito, inutusan niya ang mga tauhan na dalhin ang mag-ina. Pero habang sila'y nagtutulakan, dumating din sa wakas ang mayamang tiyahin ng dalaga. Ate, tingnan mo ang lunal. Tigil! Kaya't sila'y dumaan sa karamihan. Para makasiguro, muli nilang itinaas ang manggas ng dalaga. Nang makita nilang ito nga ang natatanging marka ng pamilya Gu. Siya! Ek! Sino kayo? Baby! Hindi mo dapat tawaging ate. Dapat tawagin mo siyang tita. Tita! Saan siya galing? 2 magagandang babae. At ang walang takot na lider ng mga itim na gustong hamunin ang tiyahin ng babae. Sa huli, sinampal ng tiyahin ng babae ang lider ng mga itim. Ang tusong babae ay gustong ipagtanggol ang asawa. Ngunit siya rin ay nasampal ng malakas. Ikaw ang nagpasakit sa aming si Oxiao. At pinabayad ng 30,000 yuan, diba? Ikaw na cute. Subukan mo akong galawin. Tinitiyak kung hindi mo na. Makikita ang bukas. Sa oras na ito, hindi pa alam ni Big Boss na ang 2 tao sa harap niya ay ang pinakamayamang pamilya Gu na hindi kayang abutin ng kahit sino. Ang babaeng walang takot na may masamang balak ay hinihikayat si Big Boss na suportahan siya. Kaya't nagpasya si Big Boss na ibenta na rin silang 2. Ano ang gusto mong gawin? Ano? Sandali lang, malalaman mo rin. Kaagad.
Pagkatapos magsalita, pinadala ng kanyang tauhan ang dalawang babae. Tigil! Nakita ang grupo ng mga gwardiya na nakatayo sa dalawang hanay. Lumabas na ang matandang babae kasama ang kanyang mga tauhan sa palengke. Narito ako para ipagtanggol ang aking apo at apo sa tuhod. Ngayon gusto kong makita kung sino ang magtatangkang gumalaw sa mga tao ng pamilya Gu. Ngayon gusto kong makita kung sino ang maglalakas loob na galawin ang pamilya Gu. Saan na naman nanggaling ang mga walang takot na ito para apihin ang apo ko? Mamaya na kita sisingilin. Ikaw na matanda. Gusto ko kayong lahat mamatay. Asawa ko. Sige. Hindi nyo ba alam kung sino ako, si Huang Hai? Mamamatay kayo ngayon. Hindi ko kailangang malaman kung sino ka. Pero sinumang mang-api sa pamilya Gu ko, kailangan mamatay. Pamilya Gu. Aling pamilya Gu? Sa Daxia. Aling pamilya Gu pa ba? Ang pinakamayamang pamilya sa Daxia, ang pamilya Gu. Oh, ikaw. Tandaan mo ito. Ako si Guyu Anting. Ang pinakamayaman sa Daxia, Guyu Anting. Kahit na kayo ang pinakamayaman sa Daxia, ang mag-inang ito, ano bang kaugnayan nila sa inyo? Anong kaugnayan? Sasabihin ko sa'yo, siya ang tunay na apo ni Guyu Anting. Ang munting prinsesa ng pamilya Gu, ang magiging tagapagmana sa hinaharap. Ginoong Gu, kami talaga hindi alam na siya ang inyong apo. Pasensya na, patawarin mo ako. Magandang babae, kasalanan mo ito. Ginoong Gu, lahat ng ito ay dahil sa magandang babaeng ito. Simulat sa pulsya ang may gawa nito. Wala akong alam tungkol dito. Patawarin mo na ako, mga tao. Dalhin sila, ilagay sa kulungan. Ginoong Gu. Bitawan niyo ako. Xiao. Ang aking apo sa tuhod. Sa wakas, natagpuan din kita. Lola, kayo pala. Mas mabuti na ba ang pakiramdam nyo? Mas mabuti na. Salamat sa'yo. Pero sa susunod, huwag mo akong tawaging Lola. Tawagin mo akong apong babae. Nga. Ikaw ba si Wanting? Kilala niyo po ako. Ako ang lola ni Tingzai. Ano? Kayo po ang lola ni Tingzai. Wanting, ako ang tatay ni Tingzai. Ako ang pangatlong tiyuhin ni Tingzai. Ang tinutukoy ninyong Tingzai. Siya ba talaga ang kilala ko? Na si Tingzai. Walang duda. Ang hugis buwan na birthmark na ito ay tanda ng aming pamilya Gu na natatanging marka ng dugo. Manugang, ngayon naniniwala ka na ba? Ako talaga ang tunay na lolo ni Xiao. Xiao, halika at yakapin mo si lolo. Halika na. Huwag mong hawakan ang apo ko. Nanay, sa harap ng mga bata, bigyan mo naman ako ng konting respeto. Ikaw ba talaga ang lolo ko? Xiao, ako talaga ang lolo mo. Tunay na lolo, ang galing. May lolo na si Xiao. Mama, may lolo na si Xiao. Pero, alam ko kung ano ang gusto mong itanong. Sandali lang, maghanap tayo ng lugar. Unti-unti. Ipapaliwanag ko sa'yo ng maayos, na, hipag. Mas mabuti pang sabihin mo muna sa amin. Alam mo kung nasaan si Tingsi, di ba? Buong pamilya namin. Nanap siya ng 7 taon. Nga. Nabalitaan kong may sakit daw si Tingsi. Malala ba? Dalhin mo muna kami sa kanya. Tingnan mo si Tingsi, maayos ba siya? Nakikiusap ako, Lola. Tingsi. Imulat mo ang iyong mga mata.
Tingnan mo si Lola. Doktor, ano ba talaga ang nangyari kay Tingsi? Lola, ang apo ninyo dahil sa mga komplikasyon ng aksidente ay nagdulot ng pagdurugo sa utak at ilang bahagi ng mga organo. Sa mga nakaraang taon ay umaasa sa pagsasali ng dugo para mapanatili ang buhay. Ang apo ko ba, gagaling pa ba siya kung normal ang operasyon? Mataas ang sansa ng tagumpay. Pero ano ang kailangan ninyo? Kaya itong ibigay ng pamilya Gu. Huwag ka munang mag-alala, Lola. Bagaman mataas ang tagumpay ng operasyon, ang dugo ng iyong apo ay medyo kakaiba. Ang dugo na magagamit sa ospital ay kakaunti. Hindi tama ito. Sabi mo kanina, ang anak ko nitong mga nakaraang taon ay nabubuhay sa pamamagitan ng pagsasali ng dugo. 6 na taon na laging may dugo. Ngayon, wala na. Ano nang nangyari? Tandang babae, nitong 6 na taon, ang dahilan kung bakit ang apo ninyo nabuhay siya dahil kay Wanting na patuloy na nagbigay ng dugo para sa kanya. Si Wanting para mailigtas siya, nagbigay ng sobrang daming dugo, kaya hindi na siya nakakuha ng sapat na nutrisyon. Kaya siya naparalisa. Si Wanting. Anak, naghirap ka. Patawarin mo ako, apo. Ang pamilya Gu. Patawarin mo kami. Lola, si Tingzi ang asawa ko. Dapat ko lang gawin ito. Doktor, kumusta na ang sakit ni Wanting? Magagamot pa ba ito? Matandang babae, sa aming ospital, may isang uri ng nutrisyon, 3 turok lang ang kailangan para maibalik ang katawan ni Wanting sa dati nitong kalagayan. Pero, medyo mahal lang, wala akong pakialam kung magkano. Gamitin mo ang pinakamagandang gamot. Gamutin mo si Wanting. Sige, ayusin ko na, para magamot si Wanting. Panganay, pangalawa, pangatlo. Nanay, ikaw ang nag-utos. Agad na bilhin ang ospital na ito. Makipag-ugnayan sa pinakamagagaling na medikal na koponan sa mundo. Makipag-ugnayan sa pandaigdigang blood bank. Gamitin ang pinaka-advanced na pasilidad ng medikal. Gamitin ang pinakamahusay na paraan ng paggamot. Pagalingin sina Tingzi at Wanting. Xiao. Payat mo na. Nakakaawa ka naman. Ang sakit sa puso ko. Kasalanan ko ito. Kung tama ang alaala ko. Ngayon ang kaarawan ni Xiao. Ano? Ngayon ay kaarawan ng aking apo. Ang galing. Kaya ngayon, pwede tayong maghanda ng sorpresa para kay Xiao. Xiao, anong gusto mong regalo? Bibilhan ka ni pangalawang tita. Ayoko po ng kahit ano, pangalawang tita. Bakit ayaw mo? Xiao, birthday mo. Anong gusto mo? Bibilhin ko para sa iyo. Wanting magpahinga ka ng mabuti sa ospital. Bibili ako ng regalo para kay Xiao. Ning Shuang. Kayong dalawa ang maiiwan. Alagaan ninyo ng mabuti sina Tingzi at Wanting. Xiao, gusto mo ba ng laruan? Lahat ng nasa tindahan na ito ay kay Lolo. Lahat ng laruan, bibilhin ko, ibibigay ko sa'yo, okay ba? Xiao, kung gusto mo ng mga laruan, bibilhin ni Lolo, ang pinakamalaking pabrika ng laruan sa mundo. Gagawa tayo ng laruan, para lang kay Xiao. CJ. Lolo, ayoko po ng laruan. Xiao, parang awan niyo na po, Lolo. Ngayon, ay kaarawan mo. Ano ang gusto mo? Sabihin mo kay Lolo, bibilhan ka ni Lolo ng kahit ano. Para sumaya ka, okay ba? Xiao, ano ang gusto mo? Sabihin mo sa Lola sa tuhod. Nanay, ang pag-aalaga sa apo ay trabaho ni Lolo. Bakit mo inaagaw ang trabaho ko? Lumayo ka nga. Lola sa tuhod. Lolo, kahit ano ba gusto ni Xiao, pwede. Naman, ano nang gusto ni Xiao? Kahit ano. Gusto ni Xiao ng malaking DC at saka cellphone. Meron pa, ang pinakamagandang salamin. Meron pa, ang pinakamagandang washing machine. Lolo, pwede ba, bigyan mo ulit ako ng pera? Xiao, tingnan mo. Gusto mo ng DC. Gusto mo ng cellphone. Gusto mo ng pera. Sabihin mo kay Lolo. Gusto mo ba maglaro ng games? Ang mga anak ng iba, sa edad na ito, hindi ba't nanonood lang ng DC at naglalaro ng cellphone? Si Xiao gusto. Bilhan mo na lang siya. Kuya. Si Xiao, dati siguro, nakikita ang ibang bata na naglalaro ng laruan. Gusto mo rin. Walang problema. Bibilhan ka ni Erye. Bibili ng GC. Bibili ng cellphone, kailangan ng pera. Naiintindihan ko.
Xiao. Gusto mo ng washing machine at salamin. Para saan ito? Anong gusto ni Xiao? Bibilhin natin. Si Xiao ah. Isi at cellphone. Bibilhin lahat ni lola mo. Pero gusto mo, pangako kay Lola Bisang. Araw-araw, hindi pwedeng. Maglaro ng matagal ha. Lola Bisang. Xiao. Mabait kong apo. Sa wakas, nahagkan na kita. Tara, lolo ang magdadala sa'yo. Para bumili ng cellphone. At pinakamalaking DC. Para manood ng cartoons. Mag-ingat ka. Huwag mong sirain ang bahay namin. Xiao. Talaga naman, dahan-dahan ka rin. Ma. Xiao. Saan ito? Lola at lolo. Ito si Xiao. Dito nakatira kasama sina papa at mama. Xiao. Sa wakas, nakauwi ka na. Kumain ka na ba? Nag-iwan si Lola ng pagkain para sa'yo. Hintayin mo, ihahain ko ito para sa'yo. Lola Wang, nakakain na si Xiao. Sila. Sino sila? Lola Wang, ito ang aking lola sa tuhod. Ito ang aking lolo, ang pangalawang lolo ko. Kumusta kayo? Yung, pumasok kayo sa loob. Ako ang magtitimpla ng tsaa para sa inyo. Huwag kang mag-abala. Lola, sabihin mo sa kanila na, television, washing machine at cellphone. Dalhin nyo na lahat. Xiao, sa hinaharap, hindi ka na pwedeng tumira dito. Kailangan mong sumama kay lolo, at umuwi sa bahay. Kaya itong, isi at washing machine. Kailangan nating ibalik lahat ng ito. Xiao. Sinasabi sa'yo ni lolo, ang bahay natin, ay napakalaki. Itong mga bagay na ito, ibalik natin, pwede ba? Lolo. Si Xiao ay uwi kasama ninyo. Pero ang mga bagay na ito, ay para kay Lola Wang. Para sa akin. Hindi pwede. Xiao, kailangan mong kumita ng pera, para sa pagpapagamot ng iyong ama. Mga gamit, hindi ko na kailangan. Lola Wang, noong si Xiao at ang mama niya, nagugutom, ikaw ang nagbigay sa amin ng pagkain. Nung hindi pa kumikita si Xiao, ikaw rin ang nagpahiram sa amin. Palaging naaalala ni Xiao ang tulong na ibinigay mo sa amin. Pero si Xiao ay walang pera, walang paraan para masuklian kayo. Ngayon, mayroon ng lola sa tuhod si Xiao. May mga lolo na rin, may pamilya na si Xiao. Maibabalik ang kabutihan ninyo sa amin. Hindi ba't matagal na ninyong gusto ng isang zizi? At dahil matanda na kayo, araw-araw na paglalaba ay hindi na maginhawa. At noong nakaraan, sabi mo nasira ang telepono. Naalala lahat ni Xiao. Kaya si Xiao at si lolo, bumili ng mga bagay na ito para ibigay sa'yo. Wag na. Akala ko pa naman, si Xiao ang bumili ng GC at telepono. Sariling laro lang, hindi ko akalain para pala sa utang na loob. Ang batang ito, napakabait, nakakaantig ng puso. Ang aking Xiao, mahal kong apo, nagkamali si lolo sa'yo. Akala ni lolo palagi, binili mo ang mga bagay na ito, para lang maglaro. Hindi ko akalain, na ito'y para magpasalamat. Xiao, mabait, hindi ka pinabayaan ni lola. Pero, itong mga bagay na ito, hindi na kailangan ni lola. Tanggapin mo na lang, ito ay mula sa puso ng bata. Isipin mo na lang, bilang pasasalamat, sa pag-aalaga mo, mag-ina namin. Hindi pwede. Hindi ito pwede. Tanggapin mo na lang. Tao, dalhin mo ang mga gamit sa kotse, sa loob ng bahay. CJ, tatanggapin ko. Salamat. Lolo Chen. Xiao, bakit ka nandito? Para sa'yo. Xiao, ito ba? Binili mo ito para sa akin. Lolo Chen, hindi ba lagi mong sinasabi na malabo na ang paningin mo? Ibinibigay ko sa iyo ang salamin na ito. Xiao, mabuting bata. Lolo, salamat po. Anak, anong ginagawa mo? Noong nakaraang taon si Mama, lagnat at malubhang sakit, kayo ang nagbisikleta ng tricycle sa gabi, para ihatid kami ni Mama sa ospital.
Inilagay niyo pa ang mga napulot, botelya, sa harap ng pintuan ng bahay namin. Alam lahat ni Xiao. Salamat, Lolo Chen. Mabuting bata. Tayo. Mabuting bata. Ang ating Xiao talaga. Napakabait. Hindi ko na kaya. Gusto ko na ring umiyak. Talagang karapat dapat siya. Apo ni Guiyuanting. Marunong tumanaw ng utang na loob. Di nakakalimot sa pinagmulan. Sa bagay na ito, parang ako. Simula ngayon, si Xiao ay magiging tagapagmana ng pamilya Gu. Walang makakayanig. Lola, salamat po sa inyo ngayong araw. Itong batang ito, pamilya naman tayo. Huwag ka nang magsabi ng salamat o ano paman. Tama nga pala, Wanting. Sa mga araw na ito, ang iyong kalusugan, kumusta na? Tio, sabi ng doktor, malaki ang ikinabuti ng kalagayan ko kamakailan. Malay mo hindi magtatagal. Makakatayo na ako. Napakaganda niyan. Manugang ko, kakauwi mo lang. Wala namang masyadong. May bibigay si Tio. Nito na lang. Sa likod mo, itong 10 vilya, isipin mo na lang na regalo ito sa iyo ni Tio San. Isang pasalubong sa unang pagkikita. Ilang dosenang mansyon lang naman. Tingnan mo nga, ang kuripot mo naman. May regalo rin si Tio 2 para sa iyo. Ang nasa likod ko, mga alahas na nagkakahalaga ng 5 bilyon. Sa iyo na ito, ano nang ginagawa nyo? Wenting, siya ang aking manugang. Ito'y ihahatid. Siyempre, dapat ang biyanan ang maghatid. Manugang, sandali lang, ilalagay ko sa card mo. Ang 10 bilyon, kung paano mo gagastusin. Bahala ka na. Itay, wala akong gusto. Ang gusto ko lang ngayon ay si Tingsi. Gumaling na agad. Kunin mo, bakit hindi mo kukunin? Sa tatay mo, sa pangalawa at pangatlong tiyo mo. Kunin mo lahat. Wang Ting, tanggapin mo na. Ikaw ang tagapagmana ng pamilya Gu. Nag-iisang may bahay. Tama. Simula ngayon, buong pamilya Gu ay ipapasa sa iyong mga kamay. CJ, kung ganun, salamat, ama. Salamat, tiyo. Salamat, tiyo. Xiao, mamaya si Tia, isasama ka para bumili ng magandang bagong damit. Gusto mo ba iyon? Xiao, mas mabuti kung si Tia ang kasama mo. Magpagupit, bumili ng mga kosmetiko, ayusin ka ng maganda. Si ate at si tita. Gusto ni Xiao mag-aral. Halos nakalimutan ko. Kuya, ayusin mo agad. Ihatid si Xiao sa pinakamagandang paaralan para sa mga elite. Ma, huwag kayong mag-alala. Aayusin ko ito mamaya. Matandang ginang, Ginoo. Bumalik na si Suhanyan. Siya ay, ano pa, bilisan mo, sabihin mo na. May kasama siyang batang lalaki nang bumalik siya. Sinabi niya na, anak daw ni Ginoong Tingzai. Ano? Guksuan. Bilisan mo, magbigay galang ka sa lola ng lola mo. Magbigay galang kay lolo. Ma, bakit kailangan kong lumuhod sa kanila? Tumahimik ka, pamilya mo sila. Lumuhod ka na, lola. Tito Gyu, alam ko na ang pagpunta ko ay medyo biglaan. 7 taon na ang nakalipas. Mula nang maghiwalay kami ni Tingzai. At pagkatapos noon, nalaman kong buntis ako. Kaya ako nandito ngayon sa pamilya Gu. Walang hinihingi. Basta't alagaan ang pamilya. Matanggap si Guksuan. Hayaan siyang kilalanin ang kanyang angkan. Pagkatapos ng lahat, si Guksuan ay bahagi ng pamilya Gu. Siya ang nag-iisang lalaki. May dugo siya ang marka ng dugo ng pamilya Gu. Mabuting bata. Ang bagay na ito, siguradong, bibigyan ka ng paliwanag ni Lola. Ang markang ito ng dugo, ay maaari ring pekin. Bakit ko paniniwalaan? Totoo ba ang sinasabi mo? Ikalawang senyorita, ito ang dinala niya. Zana test. Resulta ng pagsusuri. Pwede ring pekin ang resulta. Huwag mong kalimutan noong una, nang umalis ka kay Tingzi. Pero sinabi mo na, hindi na tayo magkikita. Ate Ning Shuang, ang mga nangyari noon, lahat ng iyon ay kasalanan ko. Pwede mo akong sisihin, pero ang bata ay walang kasalanan. Totoo siyang anak ng pamilya Gu.
Ma, tungkol sa bagay na ito, ikaw na ang magdesisyon kung paano ito aayusin. Sandali lang. Kuya. Pangalawa, pangatlo. Ning Shuang, Ning Su. Mama kayo sa akin sa silid aklatan. Ikaw si Chen Wanting. Ako ang nanganak para sa pamilya Gu. Ngunit lalaki ang anak ko. Sabi mo, sa hinaharap, ang kayamanan ng pamilya Gu. Mapupunta ba sa anak kong lalaki o sa anak mong babae? Ang batang ito ay mukhang. Ang ganda talaga. Talagang kaakit-akit. Anong gagawin mo? Gusto ko lang siya. Gusto ko siyang hawakan. Bakit ka ba kinakabahan? Nanay, ang batang ito, hindi ko siya kailanman kikilalanin. Siksya-oksya o lang ang kinikilala ko. Isang apo, nga lola. Noong panahong iyon si Suhanyan, ay iniwan si Tingzi, para sa ibang lalaki. Ngayon, nag-uwi na naman ng bata. Sino ba ang nakakaalam kung ang batang ito ay anak ni Tingzai? Pero ang batang ito, may birthmark ng pamilya Gu. Ang birthmark na ito, pwede rin namang Pekin. Tama na, wag na kayong mag-away. Akala mo, gusto ko bang kilalanin ang batang ito? Sinasabi ko lang kung ang batang ito ay anak ni Tingsi. Kung ganoon siya ay anak ng pamilya Gu. Hindi natin siya maaaring itaboy palabas. Pagkatapos ng lahat, ang bata ay inosente. Nanay, pero ang batang ito, kailangan hintayin si Tingsi na magising para siya mismo ang magdesisyon. Kahit sino sa atin, hindi pwedeng magdesisyon ng sarili. Ang batang ito, kung siya ay mangahas na iwanan, siksya oksiyaw at ang kanyang ina, sasabihin ko sa kanya, naputulin ang relasyon naming mag-ama. Tama. Noon pa lang naramdaman ko na si Suhanyan ay masyadong mapanlikha. Si Tingzai lang ang maaaring magkagusto sa kanya. Fubo, ayusin mo muna. Tumira na silang mag-ina. Mauna na kayo. Aalis na kami, ma. Kuya Di, gumawa ka ulit ng test. Gusto kong makasiguro, tungkol sa batang ito, talaga bang siya ang dugo ng pamilyang Gu? Ang bagay na ito, huwag na huwag ninyong ipapaalam kahit kanino. Kayong mag-ina, pansamantalang manatili muna sa bahay. Tumira ka na rito. Salamat po, Lola, Puansuan. Batiin mo ang Lola sa tuhod. Lola sa tuhod. Hindi na kailangan. Si Tingzi ngayon ay nasa ospital pa rin. Ang tungkol sa inyo, hintayin natin na magising si Tingzi. Pag-usapan natin pagkatapos. Opo, Lola. Mang Fiu, samahan mo sila, mag-ina, sa kwarto para magpahinga. Miss Su, dito po kayo dumaan. Nanay, sino po yung tita na iyon? Bakit po siya nakatira sa bahay natin? Ang pangalan niya ay Suhanyan. Maaari ring sabihin na siya ay kababatang kaibigan ni Tingzai. Magkakasama silang lumaki mula pagkabata. At talagang nagkaroon sila ng relasyon. Pero, noon, siya ay umalis ng bansa para sa ibang lalaki. Iniwan niya si Tingzai. Ngayon, bumalik siya, kasama ang isang bata. Sino ang nakakaalam kung ang batang ito ay anak ni Tingzai? One thing, kahit na ang batang iyon ay anak ni Tingzai, ikaw, ang kinikilala ng pamilya Gu, bilang aming tunay na asawa. Tingzai, kung mangangahas siyang tanggapin ang mag-ina na iyon, palalayasin ko siya sa pamilya Gu. Tama. Si Wanting lang ang kinikilala namin. Kung mangangahas si Tingsi na lokohin ka, ako ang iyong ikatlong tiyuhin. Ang unang hindi papayag. Wanting, huwag kang matakot. Ang buong pamilya namin ay susuporta sa'yo. Ayos lang ako, hindi ko iniintindi ang anumang titulo. Walang kasalanan ang bata. Kung ang batang ito, kung talagang sinabi ito ni Tingsi, wala na akong sasabihin pa. Sa ngayon, ang nais ko lang ay magising na agad si Tingsi. Mabuting bata. Ang lahat ng ginawa mo para kay Tingsi. Nakita lahat ni Lola. Masakit sa puso. Kahit ano paman, hindi ka pababayaan ni Lola. Batang Ginoo, simula ngayon ito na ang magiging kwarto mo. Gusto kong magpa-vet test. Buti na lang nahulaan ko.
Kuya Fu, hinahanap ka ni Amo. CJ, lumabas na ang ulat ng pagsusuri. Batang Amo, totoong anak nga ni Ginoong Ting, na sarili niyang dugo at laman. Dahil anak siya ng pamilya Gu. Hindi natin siya dapat pabayaan. Sa hinaharap, siya ay magiging ang batang Ginoo ng pamilya Gu. Kaya, batang Ginoo, dahil siya ay lalaki. Kaya, ang trato sa pamilya na ito ay dapat ayon sa pamantayan ng tagapagmana. Fiji. Wala akong pakialam kung lalaki o babae siya. Ang pamilya Gu namin ay ang magiging tagapagmana sa hinaharap. Meron. At iisa lang. Siya ay siksyaw-ksiyaw. Naintindihan mo ba? Kung ganun, kay Ematsu, bago magising si Tingzi, huwag mong hayaang magdusa siya, para hindi siya maging paksa ng chismis. Alam ko na ang matandang iyon, hindi siya naniniwala sa akin. Siguradong gagawa siya ng paraan. Magpapa-Zethy test siya. Buti na lang handa na ako. Mahal na mahal ako ni Tingzai. Kapag nagising siya, siguradong palalayasin niya ang babaeng iyon, kasama ang anak niya. Ang pamilyang Gu na ito, dapat mapunta sa anak ko. Lola, gusto ko rin makita si Tingzai. Wang Ting, hindi pa magaling ang katawan mo. Magpahinga ka ng maayos sa bahay. Lola, noong nakaraang beses na headstroke ka, hindi pa lubos na gumagaling ang katawan mo. Kapag lalabas ka, mag-ingat ka sa kalusugan mo. Talagang siksya-oksiyaw ang pinakamabait sa pamilya namin. Siguradong makikinig sa'yo si Lola sa tuhod. Ang mabait kong apo. Takot din si Lolo na ma-headstroke. Bakit hindi mo iniintindi si Lolo? Ang laki-laki mo na. Pati bata pinapabahala mo pa. Lola sa tuhod. Kayo ni Lolo. Mag-ingat ka sa iyong kalusugan. Alam ko na. Tara na. Tito Few, ang sarap ng pagkain ngayon. Kung gusto mo, kumain ka pa. Tingnan mo ang payat mo. Ano ba itong mga kalat na ito? Ang sama ng lasa. Gusto kong kumain ng steak. Batang Amo, umaga pa lang ngayon. Tanghali pa tayo kakain ng steak. Hindi ko na iniintindi, gusto ko ngayon. Bingi ka ba? Sinabi ko na gawin mo na. Hindi mo ba alam kung sino ang tunay na may-ari ng bahay na ito? Ang anak ko ang haligi ng pamilya. Ang nag-iisang lalaki sa angkan ng Gyu. Ang tagapagmana ng pamilya Gyu. Kung ano ang gusto niyang kainin, iyon ang ihahanda mo. Ikaw, tumahimik. Ang pamilyang ito ay hindi para sa iyo, batang pasaway na makialam. Si Tito Fu ay mabuting tao. Hindi niyo siya dapat inaapi. At saka, ang nanay ko ay hindi batang pasaway. Ang nanay mo ay batang pasaway. Anak ka ng mahal na pamilya. May karapatan ka bang magsalita dito? Batang Ginoo, paano mo nasabi ang ganyan? At ang dalaga, sinabi ng anak ko, may problema ba? Kababata ko si Tingsi. Nakialam ang nanay niya, ginawang prinsesa. Hindi prinsesa ang batang ito. Ano siya? Sino ang sinasabi mong prinsesa? Sino ang sinasabi mong prinsesa?
Sige, sabihin mo. Sino ang prinsesa? Ate Ning Shuang, hindi ganoon ang ibig kong sabihin. Kakauwi lang ni Xiaoxuan mula sa ibang bansa. Hindi siya sanay sa pagkain sa bahay. Gusto lang niyang kumain ng steak. Si Uncle Fu naman, ayaw pa rin siyang ipagluto. Si Xiaoxuan naman ay bahagi ng pamilya Gu. Nag-iisang lalaki, siya ang tagapagmana ng pamilya Gu. Ngayon kahit isang utusan, ay naglalakas loob na siyang bastusin. Hindi sanay kumain. Huwag mo nang kainin. Bumalik ka sa ibang bansa at kumain ng steak. Hindi ka pipigilan ng pamilya Gu. Wang Ting, tingnan mo ang mukha mo, ang haggard mo. Halika, ate. Samahan kita para magpa-facial treatment. Tandaan mo, ikaw ang tunay na senyorita ng pamilya Gu. Hindi tulad ng iba dyan. Ikaw ang totoong kayamanan. Salamat, ate. Xiao, si tita at si mama, aalis muna. Maglaro ka muna dito sa bahay. Kung may mang-aaway sa'yo, huwagan mo si tita. Naiintindihan mo ba? Ang bait mo talaga. Mama, gutom ako. Kain ka ng kain. Senyorita, labas tayo maglaro. Sige, tara. Sabi ng nanay ko, isa ka lang bata. Dito ang bahay ko. Itong laruan, at lahat ng bagay dito. Akin lahat ito. Hindi kita papayagan. Nalaruin ang mga gamit ko. Hindi ako bata. Ibalik mo sa akin. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Binata, paano mo nagawang sigawan si senyorita? Ikaw ay bata pa. Humingi ka ng tawad kay senyorita. Ano bang espesyal sa'yo? Isang utusan. Ang lakas ng loob mong sisihin ang anak ko. Pasensya na, Miss Su. Lumuhod ka at humingi ng tawad sa anak ko. Pasensya na, batang amo. Pasensya na, Miss Su. Kasalanan ko ito. Mama, sinaktan niya ako. Papaluhurin mo rin siya sa harap ko. Narinig mo ba? Luhod. Humingi ng tawad kay Xiaoxuan. Siya naman ang naunang ng agaw ng laruan ko. Sinaktan niya ako. Bakit ako ang hihingi ng tawad sa kanya? Dahil anak ko siya at kami ang pamilya Gu. Nag-iisang tagapagmana. Ikaw, isang paborito. Ang lakas ng loob mong sumagot sa kanya. Tatanungin kita ulit. Ihingi ka ba ng tawad? Munting mahal. Ngayon ipapakita ko sa'yo kung sino ang tunay na may-ari ng bahay na ito. Tumigil ka. Miss Su, paano mo nagawang saktan si senyorita? Ang mahalagang ito, naglakas loob kang saktan si Xiaoxuan ng pamilya namin. Turuan mo siya ng leksyon. May problema ba? Hintayin ang matandang ginang. Kasama si Ginoo, bumalik na. Alam niya, ganito mo inaapi ang senyorita. Hindi kanya palalampasin. Mang Fiu, matanda ka na. Nalilito na rin ba ang isip mo? Anak kong si Xiaoxuan. Pero siya lang ang nag-iisang lalaki sa pamilya Gu. Ang magiging tagapagmana ng pamilya Gu sa hinaharap. Sa tingin mo ba si Lola at si Tio Gu ay magagalit sa akin dahil sa batang ito? Si Kuya Tingzi noon, sobrang mahal niya ako. Ikaw ang pinakakaalam. Sa tingin mo pag nagising siya, pipiliin ba niya ako? O pipiliin ang batang ito at ang kanyang baldadong ina? Kahit sinabi ng matandang babae na ang susunod na tagapagmana ng pamilya Gu ay ang panganay na anak na babae, pwede. Ba, Ginoo, sa pagkahumaling mo kay Binibining Su, baka talagang pipiliin mo siya at ang batang Ginoo. Ito, Binibining Su, anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Siyempre, palalayasin ko ang batang ito mula sa pamilya Gu. Fubo, kung pipigilan mo ako, kasama ka sa batang ito, palalayasin kita mula sa pamilya Gu.
Papasukin mo ako. Papasukin mo ako. Matapos ang operasyon ni Ginoong Gu, maayos ang kanyang paggaling, tinatayang, hindi na magtatagal. Magigising na siya. Lola, gumalaw ang kamay ni Tingzai. 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 Lola, nasaan sina Wanting at Xiao-Xiao? Huwag kang mag-alala, nasa bahay sina Xiao-Xiao at Wanting. Maayos sila. Ito. Bakit ako nasa ospital? Naalala ko. Pagkatapos ipanganak ni Xiao-Xiao, kailangan kong dalhin silang mag-ina, pauwi. Ginoong Gu, bigla kayong nagkasakit at nawalan ng malay. 6 na taon na ang nakalipas. 6 na taon. Ako. 6 na taon akong walang malay. Tingzai, hindi mo alam. Sa 6 na taon na wala kang malay, si Wanting, ginagamit niya ang sarili niyang dugo para ibigay sa'yo, kaya naligtas ang buhay mo, at si Xiao-Xiao, para kumita ng pera para sa iyong gamutan. Sa murang edad niya, kailangan niyang mga lakal at magtinda sa bangketa. Ako ang may kasalanan sa kanilang mag-ina. Lola, gusto ko silang makita. Gusto ko silang suklian ngayon. Kabayaran, isipin mo muna si Suhanyan at ang iyong anak kung paano haharapin. Suhanyan, anong anak? Isa lang ang anak ko, si Xiao-Xiao. Isang anak na babae. Pinala ni Suhanyan, ang isang lalaki. Sinabi niyang anak mo ito. Tinanong ka ni Lola, anak ni Suhanyan, o si Xiao-Xiao, sino ang pipiliin mo? Siyempre pipiliin ko si Xiao-Xiao ko. Matagal ko nang iniwasan si Suhanyan. Wala nang nararamdaman. CJ, talagang karapat dapat kang maging anak ng pamilya Gu. Tatay, Lola. Uwi na ako ngayon. Gusto ko na silang makita ngayon. CJ. Dahan-dahan lang, ma. Lola. Tingzai. Umuwi ka. Umuwi ka. Yung batang nakaupo sa pintuan. Hindi ba si Xiao-Xiao yun? Xiao-Xiao. Xiao-Xiao. Anong nangyari sa'yo? Tatay, gising ka na. Tatay, si Xiao-Xiao ay hindi bata. Si Xiao-Xiao ay anak ni tatay. Si Xiao-Xiao sigurado na hindi bata. Mabait si Xiao-Xiao. Huwag nang umiyak. Sino ang maglalakas loob na sabihing bata ang apo ko? Hindi ko siya palalampasin. Hindi ko siya palalampasin. Siya. Si Guksuan. Inagaw niya ang laruan ko. At ininsulto pa ako. Sabi nila ako ay isang batang walang ama. Tapos yung tita na yun. Pinalayas ako. Tatay. Si Xiao-Xiao ba talaga ay bata pa? Kalokohan. Ikaw ang tatay. Paboritong mahal. Paano magiging isang bata? Si mama ang asawa ni papa. Pero bakit yung tita? Tinatawag si mama na babae. Pinalaya si Xiao-Xiao sa bahay. Papatayin ko siya. Baliktarin ang langit at lupa. Talagang iniisip mo na, ikaw na ang may-ari ng pamilya Gu. Tingzai, ikaw ang bahala sa bagay na ito. Kung ang Wanting ko at si Xiao-Xiao ay magdusa kahit kaunti, hindi kita tatantanan. Halika. Lola, huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang si Wanting at Xiao-Xiao ay magdusa kahit kaunti. Ngayon, bawat linggo, pupunta tayo. Ano sa tingin mo? Tingzai, Tingzai, gising ka na. Xiao-Xiao. Mama. Xiao-Xiao, anong nangyari sa'yo? Anong nangyari dito? Si Suhanyan na babae, pinalayas niya si Xiao-Xiao. Gu Tingzai, wala akong pakialam kung ano. Ang relasyon ninyo ni Suhanyan, kung iniisip mo na kami ng anak ko, ay sagabal.
pwede kaming umalis, pero hindi ko hahayaan. Apihin niya si Xiao ko. Wang Ting, ikaw ang asawa ko. Si Xiao ang anak ko. Paano ko may isip na istorbo kayo? Ako ito. Ako ang may problema sa lahat ng ito. Huwag kang mag-alala, Wang Ting. Sigurado akong bibigyan kita ng paliwanag. Su Hanyan, lumabas ka. Su Hanyan, lumabas ka. Ting Zai. Ting Zai, miss na miss kita. Si Xiaoxuan ay tinatawag kang papa. Nanay. Su Hanyan, paano ako magkakaroon ng anak sayo? Ang alam ko, hindi kita nahawakan, di ba? Saan ba talaga nanggaling ang batang ito? Ano, Ting Zai, hindi mo kailanman ginalaw si Su Hanyan. Kung ganun, ang batang ito ay hindi anak ni Ting Zai. Humanap ng bata para magpanggap bilang batang Gyu. Parang hinahanap ni Su Hanyan ang kanyang kamatayan. Hindi si Ting Zai. Pakinggan mo ang paliwanag ko. Masamang tao, huwag mong apihin ang nanay ko. Hindi ikaw ang tatay ko. Bitawan mo ang nanay ko. Tingnan mo, inamin na ng bata. Saan ba talaga nanggaling ang batang ito? Ting Zai, Xiaoxuan, siya ba talaga ang anak mo? Nakalimutan mo na ba? Noong 7 taon na ang nakalipas, sa reunion ng mga kaklase, nalasing ka, at dumiretso ka sa kwarto ko nung gabi. Hindi nagtagal pagkatapos ng gabing iyon. Naghiwalay tayo, at pagkatapos ay nalaman ko, nabuntis ako, pero alam ko, nasaktan ka nang maghiwalay tayo, kaya hindi kita nagawang hanapin. Ting Zai, mahal mo pa rin ako, hindi ba? Si Xiaoxuan talaga ang anak mo. Nagpa-DNA test na tayo. Hindi ito pek. Ito. Paano nangyari ito? Bakit hindi ko maalala? Ting Zai, sabi ni Xiaoxuan, miss na niya ang papa niya, kaya dinala ko siya, dito sa bahay ng pamilya Gu. Para makita ka niya. Dahil ayaw mo, sa aming mag-ina, aalis na lang kami. Xiaoxuan, patawarin mo ako. Kasalanan ito ni Mama. Ayaw kang kilalanin ni Papa. Si Mama, si Xiaoxuan ay isang batang walang gustong kumukop. Ayaw aminin ni Papa si Xiaoxuan. Aalis na lang si Xiaoxuan. Ting Zai, Guxuan. Totoong ang anak siya ng pamilya Gu. Napatunayan ko na ito. Ang problema ngayon ay, paano mo haharapin ang mag-ina nila? Kailangan mong magdesisyon. Ang bata ay maaaring manatili. Pero si Su Hanyan, kailangang lumaya sa pamilya Gu. Dahil si Wan Ting ang aking asawa, siya ang tunay na bahagi ng pamilya Gu. Ang tunay na may bahay. Ang siyang bahagi ng pamilya Gu. Ang tunay na may bahay. Ting Zai, paano mo nagawa ito sa akin? Puan Suan, narinig mo ba? Ayaw na ni Papa kay Mama. Kasalanan ni Mama. Hindi dapat kita dinala ni Mama dito. Aalis na si Mama ngayon. Makinig ka ng mabuti kay Papa. Ding masunurin ka at manatili dito. Ayoko. Ayoko lumayo kay Mama. Gusto ko si Mama. Ayoko na kay Papa. Ang mga problema ng matatanda, huwag idamay ang mga bata. Walang kasalanan ang mga bata. Lola, hayaan mo na lang sila. Na pareho silang manatili. Talagang si Wan Ting ang may pinakamalawak na pangunawa. Ting Zai, gawin mo ayon sa sinabi ni Wan Ting. Ang mag-ina, pareho silang manatili. Pero, hindi sila pwedeng tumira dito sa bahay. Sa labas, maghanap ng bagong bahay, para tirahan nila. Ang bahay na ito, si Wan Ting at Xiao lang, ang tunay na may bahay ng pamilya Gu. Ang bahay na ito, si Wan Ting at Xiao lang, ang tunay na may bahay ng pamilya Gu. Wang Ting, salamat sa'yo. Huwag kang mag-alala, hindi ko kailanman guguluhin ang buhay ninyo ni Ting Zai. Gusto ko lang na hindi mawalay ang isang bata sa kanyang ina. Pero ang nangyari ngayon, itinulak mo si Xiao palabas ng pintuan. Kailangan mong humingi ng tawad. Humingi lang ng tawad, sapat na iyon. Xiao, pasensya na sa mga nangyari dati. Kasalanan iyon ni tita. Babae. At ikaw, cute na bata. Hintayin nyo. Balang araw, palalayasin ko kayo. Isa-isa.
Lahat kayo mula sa pamilya Gu. Palagi kong nararamdaman na si Guksuan ay hindi ko anak. Hindi pwede. Kailangan nating maghanap ng tao para imbestigahan si Suhanyan. Tama na. Huwag ka nang makigulo dito. Umalis ka na. Xiao. Pasensya ka na sa nangyari sa'yo ngayon. Pinaghahanda ka na ng lola ng mga masasarap na pagkain. Lahat ng paborito mo. Xiao, bukas na ang pasok mo sa bagong paaralan. Masaya ka ba? Masaya. Xiao. Pagdating sa paaralan, makinig ka sa guro. Kung may sinumang walang pakialam, namang api sa'yo, sabihin mo sa lola ng lola mo. Baliin ko ang kanyang binti. Naiintindihan, lola ng lola. CJ, paalam, lola. Sige, umalis ka na. Matandang ginang, si Ginoong Xuan, ay handa na rin. Papasok din siya sa paaralan ngayon. Gusto niyo bang? May nanay siya. Wala akong pakialam. Principal, ano bang hinihintay natin ngayon? Ang darating sa paaralan natin ngayon ay ang pinakamayaman sa Daxia, tagapagmana ng pamilya Gu. Siya mismo ang pumili na pumunta sa paaralan natin. Ito ay isang malaking karangalan. Ito ang pamilya Gu. Tagapagmana, di ba? Ang ganda niya talaga. Bilisan mo, halika. Inihanda na namin para sa batang prinsesa. Lahat. Pinakamahusay na klase. Halika na. Sino ang nagsabing siya ang tagapagmana ng pamilya Gu? Anak ko ang tunay na tagapagmana ng pamilya Gu. Sino ang nagsabing siya ang tagapagmana ng pamilya Gu? Anak ko ang tunay na tagapagmana ng pamilya Gu. Ang ginang na ito, kayo ba? Ako ang asawa ng pamilya Gu. Ang asawa ni Gu Tingsi. Suhan yan. Ang anak ko ay si Guksuan. Siya ang tunay na lehitimong tagapagmana ng pamilya Gu. Pero, kakatapos lang tumawag. Si Fubo ang tagapamahala ng pamilya Gu. Sinabi niya na ang tagapagmana ng pamilya Gu ay si Xiao, hindi si Guksuan. Isang utusan lang ang nagsabi. Naniniwala ba kayo? Tanungin mo siya. Tingnan natin kung ano ang pangalan niya. Bata, tinanong ka ng prinsipal, ano ang buong pangalan mo? Prinsipal, ang pangalan ko ay Chen Xiao. Narinig mo ba? Tagapagmana ng pamilyang Gu. Paano magiging Chen ang apelyido? Miss Su, medyo naguluhan din ako kanina. Batang Ginoo, halika na, ngayon. Dadalhin na kita sa silid-aralan. Miss Su, itong si Chen Xiao. Siya ba ay? Siya. Isa lang siyang anak ng kasambahay ng pamilya Gu. Maliit na Ginoo, dito po. Ginoong Gu, ito ang pinakamagandang pwesto. Malawak ang tanawin. At malapit din sa guro. Hindi masama. Ikaw, upo ka doon. Guro, ang anak naming siksuan-suan. Pakialagaan na lang po siya. Huwag kang mag-alala, Miss Su. Anong ginagawa mo? Guro. Sinaktan ako ni Chen Xiao. Kayo dalawa, nandito pa rin kayo. Anong ginagawa nyo? Lumabas na kayo. Chen Xiao. Ang tapang mo naman.
Namangahas na saktan si Ginoong Gu. Hindi ko siya sinaktan. Siya ang unang nagtapon ng gamit ko. Ang nakita ko lang ay tinulak mo siya. Si Ginoong Gu ay ang magiging tagapagmana ng pamilya Gu. Isang taong may dugong bughaw. Bakit ka iiwan mag-isa? Mga gamit ng anak ng yaya. At saka, kahit pa siyang Master Gu, inaapi ka. Kasalanan mo rin naman. Hindi ako anak ng yaya. Sabi ni Lola sa tuhod. Ang nanay ko ay mula sa pamilya Gu. Isang legal na asawa. Sino ang sinasabi mong lola mo? Lola. Siya ang matriarka ng pamilya Gu. Lola. Siya ang matriarka ng pamilya Gu. Ang matriarka ng pamilya Gu. Anak ka lang ng isang yaya. Ang galing mo talagang magpalaki ng sarili mong pangalan. Bago ka magsinungaling, isipin mo muna kung nasaan ka. Ngayon, kaagad-agad, humingi ka ng tawad kay Ginoong Gu. Siya ang unang nagtapon ng gamit ko. Bakit ako ang magsusori sa kanya? CJ, tingnan natin, hanggang kailan ka magmamatigas? Tumayo ka doon at magparusa. Kapag naisip mo na, magsorry ka muna bago bumalik. Bilisan mo. Si Ginoong Lee. Punong guro, ano po ang utos ninyo? Ano nang nangyari dito? Mga estudyante sa unang baitang. Bakit kakasimula pa lang ng klase, pinapagalitan na? Punong guro, hindi mo alam. Siya kasi, sinaktan niya ang tagapagmana ng pamilya Gu. Si Ginoong Guksuan. Ano? Sobrang kapal ng mukha. Karoon ka pa ng lakas ng loob na saktan si Ginoong Gu. Ngayong araw, hayaan mo siyang. Tumayo ka dito. Walang tanghalian para sa'yo. Si Principal. Kailan ba? Makakauwi si Xiaoxiao mula sa eskwela. Lola. Kakapasok lang ni ate sa eskwela. Maaga pa para sa uwian. Nga. Sa maikling panahon na ito, ang puso ko, bakit parang may kulang? Hindi ko alam kung nakasanayan na ni Xiaoxiao sa eskwela. Ang batang ito ay matalino mula pagkabata. Kung siya ba'y nasaktan, at sa puso ko lang siya mamahalin. Hindi pwede. Kailangan kong pumunta sa paaralan. Fubo, ihanda ang sasakyan papuntang paaralan. Opo. Mauna na po kayo. Sabi ko nga Lola. Ano pong kailangan? Pwede ka namang tumawag lang. Bakit kailangan mo pang personal na pumunta? Gusto ko lang din makita. Huwag kang mag-alala. Ang bata ay nasa aming paaralan. Ipinapangako ko sa'yo na siguradong hindi siya makakaranas ng kahit kaunting hirap. Ayos na ito. Miss ko lang talaga ang mga bata. Kahit sandaling hindi sila makita, parang hindi mapakali ang puso ko. Dito po kayo, Ginang. Tingnan natin. Tingnan nyo. Siya ang bata na sinasabi ko. Ang lakas ng loob niyang agawin ang tatay ko. Hindi ko inaagaw ang tatay mo. Sinungaling ka. Inaagaw mo nga, ang nanay mo ay cute. Ikaw ay isang batang walang nagmamahal. Bata. Sino ang nagsabing siya ay bata? Sino ang nagsabing siya ay bata? Sino ang nagturo sa'yo na sabihin yan? Ako. Ako. Matandang Ginang, huwag kang magalit. Ang mga bata ay hindi pa alam. Walang mali siya ang sinasabi ng bata. Tingnan niyo po, Lola, natakot na ang batang amo. Sa totoo lang. Nagkamali lang siya ng sinabi. Sa totoo lang. Talagang kasalanan lahat ni Xiaoxiao. Kasalanan lahat ni Xiaoxiao. Binugbog pa niya si Young Master. Kaya galit na galit si Young Master. Xiaoxiao. Binugbog mo si Guksuan. Si Guksuan ang nauna na itinapon. Ang mga gamit ko, pinagalitan pa ako, na parang batang iniwan ng lahat. Ikaw ang nagsasabi ng kalokohan. Anong klaseng posisyon ang meron si Young Master? Paano niya magagawang itapon ang gamit mo? Matanda, hindi niyo alam ang lahat. Itong si Xiaoxiao, siya ay isang anak ng yaya. Noon pa, nagpanggap pa siyang tagapagmana ng pamilya Gu. Nagkamali, hindi man lang nagsisi, kaya pinaluhod ko siya dito bilang parusa. Anak ng yaya. Ikaw ba ang nagparusa sa kanya? Anak ng yaya. Alainan. Ikaw ang nagpaparusa sa kanya. Sinabi ni Lola na tama ka. Itong si Xiaoxiao, bata pa lang, hindi na gumagawa ng tama. Unang araw ng pasukan, nagpanggap bilang tagapagmana ng pamilya Gu, at naglakas loob pang saktan ang batang amo.
ang ganitong gawain, dapat parusahan ng mabigat. Tatanggalin ko siya sa trabaho ngayon din. Matandang ginang, ano po ang ibig ninyong sabihin? Xiao. Tingnan mo, lola sa tuhod, kung natakot ka ba. Lola sa tuhod. Lola sa tuhod. Sasabihin ko sa'yo, si Xiao ay, ang tagapagmana ng pamilya Gu. Ano? Si Xiao ang tagapagmana ng pamilya Gu, pero ang apelyido niya ay Chen. Sinabi sa kanya ni Uncle Fu. Ang aming dalagang amo, ay sumusunod sa apelyido ng ina, at saka, naalala ko, bago pumasok sa paaralan ang dalagang amo, ako mismo ang tumawag, para ipaalam sa'yo. Bakit nagkamali ka? O baka naman, sinadya mo talaga? Hindi. Hindi. Si Miss Su iyon, sabi ni Enlat Su. Sinabi niya, ang tunay na tagapagmana ng pamilya Gu, ay si Guksuan. Sinabi niya na si Xiao, ay anak ng yaya. Tandang ginang, hindi ko alam. Talagang hindi ko alam. Lola, sisuhan niya na naman. Xiao, kasalanan ng lola mo. Pinahirapan ka ng lola mo. Huwag kang mag-alala. Ngayon din gagawin ko para sa iyo. Humingi ng hustisya. Tara. Dalhin siya pa uwi. Tara. Mang Pio, patawag mo lahat ng tao. Sa pamilya Gu. Opo. Ma, bakit parang ang bilis mo? Nga. Sino ba ang nagpagalit sa iyo ng ganito? Lola, anong nangyari sa iyo? Ano ba talaga ang nangyari? Anong nangyari? Si Xiao, ngayong araw sa eskwela. Inapi siya ng iba. Xiao, sabihin mo kay Lolo, sino ang nanakit sa'yo? Ako, apo ni Guyu Anting. May lakas ng loob silang saktan ka. Hindi ko sila tatantanan. Lolo. Okay lang si Xiao. Anong wala? Sabihin mo kay Lolo, sino ang nang-api sa'yo? Ang nang-api kay Xiao ay si Guksuan. Ang pinaka nakakainis ay si Suhan yan. Siya pa nga. Sinabi na si Xiao ay, anak ng yaya ng pamilya Gu. Hindi rin natin masisisi ang bata. Ang bata ay tinuturuan din ng tao. Si Suhan yan. Lola, hinahanap niyo po ako. May nagawa ba akong mali? Ano bang nagawa mong mali? Ikaw ba ang nagturo kay Guksuan? Nasabihin na si Xiao ay batang walang nagmamahal, anak ng yaya. Ikaw ba ang nagkakalat ng chismis sa labas? Na si Guksuan, ang tagapagmana ng pamilya Gu. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Sinasabi ko sa'yo, ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Gu ay ang apo kong si Xiao. Tama ang sinabi ng leader. Tama ang sinabi ng kuya ko. Si Xiao lang ang kinikilala namin. Siya lang ang mahalaga. Ano bang halaga mo? Ang palaka gustong kumain ng karne ng swan. Tingnan mo muna kung karapat-dapat ka. Itong mag-inang sina Chen Wanting. Talagang mahusay ang diskarte mo. Nagawa mo pang kumbinsihin ang mga matatanda ng pamilya Gu na protektahan sila ng ganito. Tingnan natin. Lola, Tito Gu, nagkamali ako. Talagang alam ko na ang pagkakamali ko. Ako'y naligaw ng landas. Ako'y nagkamali dahil sa panibugho. Patawarin niyo na ako. Sa pagkakataong ito, bata pa siya. Wala siyang alam. Tingse, si Xiao ay anak mo. Si Guksuan ay anak mo rin, di ba? Dalhin mo na siya. Ang pamilya Gu namin ay magbibigay sa inyo ng pera para sa inyo ng anak mo. Hindi kayo maghihirap. Ano nang ibig mong sabihin? Ayaw mo na ba sa amin ang anak mo? Xiao, pakiusap ka kay Papa. Ayaw na niya sa'yo at kay Mama. Papa, wag mong sisihin si Mama. Kasalanan ko lahat. Papa, wag mo kaming palayasin ni Mama. Pwede ba? Nakikiusap ako sa'yo. One thing. Lola, simula ngayon, ikaw na ang magiging susunod na ginang ng pamilya Gu. Mga bagay sa pamilya Gu ay ikaw na ang mag-aasikaso mula ngayon. Ang nangyari ngayong araw, ikaw na ang bahala dito. CJ, ikaw ang magpapasya sa bagay na ito. Susundin namin ang desisyon mo. Si Wanting ang magpapasya.
Susundin namin si Hipag. Wanting, patawad na. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Sa ngalan ni Tingzai. At dahil bata pa si Xiaoxuan, patawarin mo na ako sa pagkakataong ito. Tingzai. May sinabi siya, na tama naman talaga, si Guxuan ay anak mo. Ang mga hidwaan ng mga matatanda, huwag sanang idamay ang mga bata, walang kasalanan ang mga bata. Nga, Tingzai, kasalanan ko ang lahat, kung kailangan mong magparusa, ako na lang ang parusahan. Si Xiaoxuan ay hindi pwedeng lumaki ng walang ama. Ibig mong sabihin, patawarin sila ulit. Pero kung patawarin sila, ulit, baka ulitin nilang apihin si Xiaoxiao. Ano ang gagawin natin? Hindi ko na talaga kaya. Nangangako ako, hindi ko na ulit gagawin ito. Hayaan mo siyang magpatuloy sa pagtuturo kay Guxuan. Mas lalo lang siyang mapapahamak. Ibig mo bang sabihin? Mas mabuti pa. Ilipat si Guxuan sa akin. Ako na ang magtuturo sa kanya, para hindi siya masira ng landas. Ano nang sinabi mo? Ano nang sinabi mo? Chen Wanting. Ano ba talaga ang balak mo? Huwag kang maniwala sa kanya, Kuya Tingzai. Siya ang pinakamasama. Gusto niyang turuan ng masama si Xiaoxuan. Para hindi na ako kilalanin ni Xiaoxuan bilang ina niya. Chen Wanting. Inagaw mo ang aking Tingzai. Pati ba naman ang aking anak? Aagawin mo rin ba? Noon. Sa mga nangyari sa amin ni Xiaoxiao, hindi ako nagsalita. Hindi ibig sabihin na pinatawad na kita. Patawad. Bakit mo ako pinapatawad? Ikaw ang kumuha ng anak ko. Sinasabi ko sa'yo, gusto mong alagaan si Xiaoxuan. Hindi maaari. CJ, hindi ka pumapayag, kaya hayaan si Tingzi na agad kayong ipadala sa ibang bansa. CJ, talagang karapat-dapat ka bilang matriarka ng pamilya Gu. Tama ang sinabi ni Wanting. Ang bata ay walang kasalanan. Hindi dapat dahil sa pagkakamali ng mga matatanda ay masisira ang ugali ng mga bata. Kaya, kayo ng anak mo ay mag-impake na ngayon at umalis sa pamilya Gu. O kaya, iiwan si Guxuan. Siya pa rin ang batang amo ng pamilya Gu. Munting amo. Ikaw, umalis ka sa pamilya Gu. Siyempre, hindi ka namin pipigilan na pumunta para makita si Guxuan. Hindi pwede. Si Xiaoxuan ay hindi maaaring umalis sa pamilya Gu. Kung hindi, lahat ng aking pagsisikap ay magiging walang saysay. Chen Wanting. Hintayin mo ako. CJ. Basta't manatili si Xiaoxuan sa pamilya Gu at manatili sa tabi ninyo. Handa akong gawin ang kahit ano. Aalis na ako agad. CJ. Ang pamilya Gu, ipinapaubaya ko kay Wanting. Kampante na ako. Wanting, ang bagay na ito, napakahusay mong naayos. Naingatan mo ang reputasyon ng pamilya Gu at naparusahan si Suhanyan. Talagang mabait ka, Wanting. Ayaw mong makipagtalo kay Suhanyan. Pag-aalala lang, Tingzai. Tingnan mo ang ginawa mong kaguluhan. Kung hindi dahil sa'yo. Si Tingting at Xiaoxiao. Hindi sana sila nagdusa ng ganitong kalaking hirap. Lola, pasensya na. Kasalanan ko ito. Kung sa susunod, hindi mo tratuhin ng maayos sina Tingting at Xiaoxiao, makikita mo, babaliin ko ang mga binti mo. Huwag kang mag-alala, Lola. Sa susunod, kung pababayaan ko pa siya, kung ako'y pinahirapan, sumpa ko, kidlat ang tatama sa akin. Tingzai, ano bang pinagsasabi mo? Wanting. Pasensya na. Tagang pasensya na. Ang Xiaoxiao ko. Isang araw lang hindi kita nakita. Miss na miss ka na ni Lolo. Tara, dadaling kita sa labas. Sa hardin maglaro. Huwag na silang pansinin. Lolo, pwede bang isama si Guxuan? Guxuan. Sinabi niya noong nakaraang araw, ikaw daw ay masamang bata, hindi ka ba galit? Galit si Lolo Xiaoxiao. Pero alam ni Xiaoxiao, na si Guxuan ay hindi masamang bata, kundi siya ay tinuruan ng masamang tita. Ang aking Xiaoxiao. Mahal na mahal ka ni Lolo. Napakabait mo talaga, nakakaawa talaga ang batang ito. Mas malawak pa ang kanyang pag-unawa, kaysa sa aming mga matatanda. Tara na, Xiaoxuan, maglaro tayo ng sabay. Ayoko makipaglaro sa inyo. Mga salbahe kayo. Nagkakaisa kayong lahat para apihin ang nanay ko. Tingnan mo, Guxuan. Ayaw sumama sa atin maglaro. Anong gagawin natin? Huwag kang mag-alala, Lolo. Ako nang bahala. Anong ginagawa mo? Nasaan si Xiaoxiao? Tara, tingnan natin. Halika, halika.
Lumayo ka, hindi kita lalaruin. Sabi mo hindi ka makikipaglaro sa akin. Hindi ka makikipaglaro sa akin. Sasaktan kita, hindi mo naman ako kaya. Inagaw mo ang tatay ko, pinalayas mo pa ang nanay ko, at inaapi mo pa ako. Nga! Kung ayaw mo, makipaglaro sa akin, lagi kitang aawayin. Sabihin mo, makikipaglaro ka ba sa akin? Wag nang magdrama, makikipaglaro ako sa'yo. Makikipaglaro ako sa'yo, okay na ba? Sa susunod, kung hindi mo susundin ang sinasabi ko, araw-araw kitang bubugbugin. Bilisan mo, tawagin mo akong ate. Mas matanda naman ako sa'yo. Dapat tawagin mo akong kuya. Hindi pwede, kailangan mo akong tawaging ate. Kung hindi, bubugbugin kita. Tatawagin mo ba o hindi? Ek! Ang batang ito, kanino niya natutunan ang ganitong ugali? Mas dominante pa siya kaysa sa mga bossy na si. Ang apo kong babae. Namanan niya ang tapang ko. Si Chen Wanting, ang babaeng iyon. Paano niya nagawa kay Guksuan? Iniwan sa pamilya Gu. Pinalayas ako. Ang pinaka nakakainis, yung mga matatanda sa pamilya Gu, parang mga bulag lahat. Sumusunod lahat sa kanya. Sila. Hindi ba nila malalaman ang pagkakakilanlan ni Xia Oxuan? Impossible. Yung matandang iyon, palihim na nagpa-vet test. Ginamit ko, ang buhok ni Chen Xia Oxiao. Pinalitan ko ang sample. Ngayon ang mga tao sa pamilya Gu, walang kahit sinong naghihinala, ang tunay na pagkakakilanlan ni Guksuan. Mabuti naman. Pero, di mo ba sinabi na mahal ka ni Gutingsi? Kaya ba niyang panoorin na, mapaalis ka? Hindi ba si Chen Wanting ang dahilan? Mahal pa rin ako ni Tingsi. Hindi ko lang alam kung anong paraan ang ginamit niya para mapaniwala ang mga matatanda sa pamilya Gu. At si Tingzai na makinig sa kanya. Ngayon, naiwan si Guksuan sa pamilya Gu. Si Chen Wanting kaya ay masama ang ituturo sa kanya at hindi ka nakilalanin bilang ina niya. Naku, malaking problema yan. Paano naman mangyayari yun? Alam ko ang ugali ng anak ko. Ako ang pinakakilala sa kanya. Kapag wala ako sa bahay, siguradong araw-araw siyang magwawala. Magkakagulo sa buong bahay ng mga Gu. Pagdating ng panahon, si Chen Wanting, wala akong magawa sa kanya. Yung mga matatanda sa pamilya Gu, wala silang magawa kundi umiyak at magmakaawa na bumalik ako. Gusto nilang agawin ang anak ko, mula sa akin. Sa susunod na buhay na lang. Huwag mo akong habulin. Tapos na. Sumuko na si Lolo. Hindi na makatakbo si Lolo. Sumuko na. Sumuko na si Lolo. Tagang hindi na makatakbo si Lolo. Kayo na lang ang maglaro, pwede ba? Ayoko. Gusto ko ngayon maglaro. Gusto kong maglaro. Bilis, tumayo na kayo. Sige na, sige na. Maglaro na lang kayo mag-isa. Hindi na talaga kaya ni Lolo tumakbo. Pagod na si Lolo. Ayoko. Gusto ko ngayon na maglaro kasama kayo. Suan-suan. Halika. Matanda na si Lolo. Kailangan niyang magpahinga. Hintayin natin siyang matapos kumain. Saka na lang tayo maglaro, okay ba? Ayoko. Gusto ko maglaro ngayon. Lahat kayo inaapi ako. Nang aasar ka, sasaktan kita. Talagang may katapat ang bawat isa. Puansuan. Siksya-oksya lang ang makakapigil. Ayoko nito. Gusto ko ng hamburger. Gusto kong kumain ng pritong manok. Kumain ka na. Walang pihikan. Lola, tutulungan kita. Tutulong din ako, tutulong din ako. Walang problema. Tatay, nanay. Kulog, natatakot ako. Natatakot din ako. Huwag matakot, halika. Matutulog kayo sa tabi ni Mama. Mama! Anak!
Tingnan ka nga ni Mama. Kumusta ka? Nasa bahay ni Gu. May nananakit ba sa'yo? Si Chen Wanting. Masama ba ang trato niya sa'yo? Mama, si Tita Wanting. Mabait siya sakin. Gusto ko siya. Hindi siya masamang tao tulad ng sinasabi mo. Itong si Chen Wanting. Ang galing niyang magkunwari. Anak, bata ka pa. Hindi mo pa naiintindihan ang kasamaan ng tao. Makinig ka kay Mama. Itong si Chen Wanting. Masamang babae siya. Ang kabutihan niya sa'yo ay puro pagpapanggap lang. Huwag na huwag kang magpapaloko sa kanya. Hindi totoo yan, Mama. Si Tita Wanting ay talagang hindi masamang tao. Sa gabi, kinukwentuhan pa niya ako. Huwag mo na siyang pagalitan. Guksuan, siyaw. Uwi na tayo. Mama, Tita Wanting. Chen Wanting, ang galing mo talaga. Pati anak ko, kumakampi sa'yo. Hindi ka mamatay. Paano ako uwi sa pamilya? Paano ako magiging asawa ni Gu? Gusto ko, tulungan mo ako sa isang bagay. Tayin ang lumpo na ito. Lubos, mawala sa mundong ito. Wanting, gumaling ka na. Napakagaling. Ang bigat sa puso ko. Sa wakas ay nawala na. Asawa ko. Kasalanan ko lahat. Kung hindi mo ako binigyan ng dugo noon, hindi ka magiging ganito. Mahal, ano ba yung sinasabi mo? Kuling ko iyon. Mama, kaya mo nang tumayo. Tita Wanting. Mama, gusto naming lumabas. Pwede mo ba kaming isama sa labas? CJ, isasama kayo ni Mama sa labas. Tara. Ano ito? Ito ang pinaimbestigahan ko. Hindi tunay na anak ko si Guksuan. Ano? Anak siya ni Suhanyan. Sa ibang bansa, sa kanyang unang pag-ibig. Ang pamilya niya, malapit ng mabankrupt, may malaking utang na kailangang bayaran. Kaya dinala niya ito pabalik sa bansa, para magmana ng ari-arian ng pamilya Gu, at punan ang malaking butas na ito. Pero dati, nagpa-DECA test na rin ako. Laro naman, Lola. Sa tingin ko, siya ang gumawa ng kalokohan. Sa mga sample, kaya naman, talagang nakakagalit. Itong si Suhanyan, sobrang sama talaga. Anak, kung hindi siya bahagi ng pamilya Gu, dapat agad, palayasin mula sa pamilya Gu. Pero, itong si Guksuan, kahit na hindi siya tunay na anak, ngunit, inalagaan na siya ng matagal, may pinagsamahan na rin naman. Ugat ng bagay na ito ay nasa mga matatanda. Walang kinalaman dito ang mga bata. Lahat ng ito ay pakana ni Suhanyan. Tingzai, tawagin mo siya. At linawin mo ito sa kanya. Hayaan mo siyang isama si Guksuan, umalis sa pamilya Gu. Naiintindihan ko, Lola. Hello? Ano? Anong nangyari? Kanino ang tawag? Si Wanting at Xiao. Dinukot sila. Si Wanting at Xiao. Dinukot sila. Lola. Kuya, ano nang nangyari? Ano ba talaga ang nangyari? Dinukot sina Wanting at Xiao. Bakit ganito? Sino ang may gawa nito? Ang lakas ng loob niya. Paano niya nagawang galawin ang tao ng pamilya Gu? Kailangan pa bang itanong? Sigurado, si Suhanyan ang cute na iyon. Ginamit niya tayo. Lahat ng lakas ng pamilya Gu. Kahit kailangang hukayin ang lupa ng 3 talampakan. Hanapin si Wanting at si Xiao para sa akin. Xiao, gumising ka.
Magandang babae. Bakit ka nandito? Kung hindi dahil sa'yo, si Kuya Tingzi ay akin. Ang posisyon ng asawa ng Gu family ay akin din. Ang lahat ng pag-aari ng Gu family dapat ay para sa anak kong si Guksuan. Suhan yan. Nagmamakaawa ako sa'yo. Ano man ang gusto mo, ibibigay ko. Pakawalan mo si Xiao Xiao. Pakawalan mo siya. Nagmamakaawa ako sa'yo. Pakawalan mo si Xiao Xiao. Nananaginip ka. Ang posisyon ng asawa ng Gu family. Akin ito. Lahat ng ito, dapat ay para sa akin at sa anak ko. Dahil sa inyo ng nanay mo, wala na akong natira. Gusto kitang patayin. Wag mong saktan ang nanay ko. Wag mong saktan ang nanay ko. Huwag. Xiao Xiao. Kayong mag-ina. Sabay kayong mapunta sa impyerno. Mama, wag. Hindi mo pwedeng saktan si Xiao Xiao. Pati si Tita Wanting. Mabubuting tao sila. Mabubuting tao. Binayaran ka rin ba nila? Tama ba? Kinuha nila ang tatay mo. Kinuha nila ang lahat sayo. Sa tingin mo pa rin ba, mabubuting tao sila? Mamatay na kayong lahat. Mama, wag. Lumayas ka. Ikaw, walang utang na loob. Tama na. Suhan yan. Wanting. Xiao Xiao. Tatay. Huwag kang matakot. Narito si tatay para iligtas kayo. Tingzai. Isa kang baliw. Nagkaroon ka ng lakas ng loob na dukutin ang asawa't anak ko. Sa tingin ko, hinahanap mo ang kamatayan mo. Mga tao, hulihin siya para sa akin. Bitawan mo ako, bitawan mo ako. Lola sa tuhod, tatay, nakikiusap ako sa inyo. Nakikiusap ako sa inyo. Patawarin niyo na po ang nanay ko, pwede ba? Anak, ang nanay mo ay nagkamali. Kailangan niyang harapin ang parusa. Ang lakas ng loob niyong mangkidnap ng manugang at apo ko. Ako si Guyu Anting. Talagang naghahanap kayo ng kamatayan. Dalhin sila agad. Lolo, nakikiusap ako sa inyo. Patawarin niyo na si Mama. Magbibigay galang po ako sa inyo. Impossible. Dalhin siya sa presinto para maimbestigahan. Lola, nakulong si Suhan yan. Ano na ang mangyayari sa bata? Halika. Tay. Lola. Kung hindi lang dahil kay Guksuan kanina. Ako at si Xiao Xiao, baka wala na kami ngayon. Kaya. Itong bata. Ipagkatiwala niyo na lang sa akin. Pagkatapos makalaya ng nanay niya, ibabalik siya sa kanya. Mabuting bata. Nagtiis ka. Umuwi ka na kasama si Lola.